pagsisimula ng umaga na alam natin na ang Lord yung papupurihan natin. Amen? Sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, salamat po God sa panibagong umaga na ibinigay mo po sa bawat isa. Thank you God for the opportunity, Panginoon, na ibalik yung papuri sa'yo, pasasalamat sa'yo, Panginoon, sa kabutihan mo God sa aming mga buhay. Lord, we welcome you in this place. Be with us, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Umawit po tayo na masayang awitin sa ating Panginoon. Come on! Araw-araw ay masaya.
Mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Lord, you have been so good to us, Panginoon. Sa buhay namin, sa relationship na meron kami, sa work, sa businesses, Panginoon, sa outreaches, oh God. And right now, God, ang nais lang namin, Panginoon, is purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon, dahil napakabuti mong Diyos. Thank you, Jesus. I call you
your mouth in praising the Lord. Come on. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good, God. Hallelujah, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, church. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. I lift up and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. I lay down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so you have been so good to me. Oh, you God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe you are good, God. You are good, Jesus. Hallelujah, Lord. Sabi po sa James 1:12, blessed is a man who endures trials, because when he passes the test, he will receive the crown of life that he has promised to those who love him. Sa Tagalog po, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kapila ng mga pagsubok. Amen po ba tayo doon? Let's pray po. Lord, we thank you, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang buong linggo, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na ligtas kami, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na sasamahan mo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon. And Lord, ngayong araw
araw na to, Panginoon, mangusap ka, Panginoon, sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord God, yung mag-secure, Panginoon, na puso namin, Panginoon. Na, Lord, yung tinig mo lang, Panginoon, yung pakikinggan namin, Panginoon. Lord, sa lugaring ito, Panginoon, yakapin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na sa gano'n, Panginoon, mas maintindihan namin, Panginoon, yung gusto mong sabihin sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at Lord, marami kaming, Panginoon, dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, at wala kaming dahilan, Panginoon, na hindi magpuri sa iyo ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at sa iyo lahat, Panginoon, na kapurihan, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong umupo. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Come back, you are the reason. Just a little closer, come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Wow. Sige, yung malakas na palakpak ibigay natin sa Lord. Grabe, nakakatuwa yung mga couples natin, nakakatuwa. Pero ang pinaka-favorite ko talaga dyan, si Aina saka si Robert. Bata pa lang po ako, mahilig na ako sa Teletubbies, So, ang lulusog talaga na natutuwa po ako, okay? So, we encourage yung mga hindi po naka-attend, ng young married couples na ganito po, abangan po natin. Napakagandang pagkakataon at ang dami talagang maganda nangyayari kapag ang mga mag-asawa ay talagang magkasama. Okay? Yan, orasan ko lang po ang sarili ko.
Okay, so may pag-uusapan tayo ngayon patungkol sa pamilya kasi we are praying for pamilyang buo at nagkakasundo. Mayroon po akong tatalakayin na kapag hindi po natin naayos po ito, pwede talagang pagmulan para ang pamilya ay magkahiwa-hiwalay. Especially kahit sa Amerika po, this is somehow the number one source of divorce. Ano po, pag hindi natin naayos yung usaping pera sa pamilya, marami ho talagang kabayaran po yan. Ano po, medyo bibilisan ko lang po yung ng mga slides, kaya especially sa media natin, as much as possible, sana masabayan nyo po talaga ako. Okay? So, tingnan lang po natin ito. So, ito yung income ng mga Pilipino, pamilyang Pilipino. Imagine mo po yung sa pinakamahirap is at least less than 9,000. Just try to imagine talaga bang mabubuhay tayo kung ito lang po ang kinikita. Ang masaklap pa nga pong problema, hindi sa maliit ang kita, minsan wala talagang kita at walang trabaho. Kaya kapag na-lay off, medyo struggle po talaga. Okay? So, yan po yung classification somehow ng poor, low income, lower middle, upper middle income, and upper income. Salamat sa Diyos kung meron tayong nakakarating po dito. Alam ko si Gary pa lang ang nakakakuha ng 182,000 points, pogi points, Kaya pag nagkaasawa to, walang problema, So imagine that, at least yan po yung somehow mga bracket, pero ang taas kasi ng bilihin, pag hindi tumataas yung kita natin, malalagpasan tayo po ng mga pangangailangan. Kaya nga po, unahan ng pangangailangan, pag-uusapan natin ito. And by God's grace, konting somehow disclaimer lang po, may mga bagay tayo na makikita dito na maaring naging problema natin, pero hindi naman gusto nating sabihin, sisihin natin ang ating sarili, kundi ang purpose natin is araling mabuti, nangyari na yan, magsimula tayong muli. Amen po ba tayo doon? Okay? Naniniwala po ako, may mga bagay na hindi natin masyadong na-manage na wala. Hindi natin nasinop. Kaya yun ang pag-uusapan po natin. Okay. So, tingnan pa natin to. The World Bank defines extreme poverty. Tinanong ko po yung sa kabuang mundo. Ang extreme poverty is defined as living on less $2.15 per person per day. So, paano yan? I-convert na lang natin mamaya into peso. As of 2024, approximately 700 million people or 8.5% of the global population live under this threshold. May pamilya pala sa buong mundo, 700 million na katao po, nabubuhay sa almost $2 lang ang kita nila at kabuhayan. So sa palitan natin ng piso ngayon, ito talaga yung katumbas niyan, 124 pesos a day nabubuhay ang pamilya. Kapag sinabi ko pong pamilya, hindi po ba a family of 2 hanggang 5 yan kung may 3 pong anak? O paano mabubuhay po yun? Pang chicken joy lang yata ito Wala pang extra rice. So tingnan natin, ito yung kinakaharap. Ito yung kinakaharap na natin, tininan ko paano almost 52% nagsasalo-salo sa kita ng 10% lang ng mayayaman. Ang laki po talaga ng kita nila, pero ang dami pa rin po talagang sobrang mahihirap. Gusto ko pong talakayin ito as we pray, God's plan for financial stability. Financial stability is not about how much you earn, but how you manage your money. Ang matatag na pinansal na nasalapi po ng pamilya ay nakasalalay hindi sa laki ng kinikita, kundi paano natin sinupin, budgetin, ang anumang mga bagay na tinatanggap natin. Amen ho ba tayo doon? Kaya hindi lang ito para sa pamilya. Ikaw na mag-aasawa ngayon, ikaw na dapat maghanda na po ngayon, yan po yung natin. Yan po yung kakaharapin po natin.
So right now, we will pray for financial stability. Lord, sana ma-manage ko. Gustong-gusto ko po kasi yung idea na ganito eh. Kahit ka humingi ng 10 million kay God, kung 10,000 lang ang kaya mong i-manage, yun lang ipagkakaloob sa'yo ni God. Hindi ka pagkakalooban ng higit kailanman sa hindi natin kayang i-manage. Kung ano man yung natanggal, nawala, bawi po tayo. Pray ho tayo. Father God, in the name of Jesus, as we discuss this topic, O God, tulungan niyo po kami, ang iyong salita, ang daming patungkol dito, paano namin i-manage sa mga resources, especially the finances, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin. Father God, tulungan niyo po kami maging good steward niyo po. Ikaw naman ang totoong nagmamay-ari, nagmamanage lang po kami. So thank you so much, so God. Bless our time together. At Lord, sana hindi lang namin tumapakinggan, may maaayos sa pamilya namin, Panginoon. May mga bagay na mas masasalo namin ngayon at wala nang matatapon. As we speak, Productive 2025, hindi mauuwi sa karamdaman, hindi mauuwi sa aksidente, ni isa ay walang may scam, Panginoon, at madadaya. In the name of Jesus, guide us, Holy Spirit. Amen at amen. Okay, a truly blessed family follows God's principle of stewardship, contentment, and generosity. Ang tunay na pamilyang pinagpala ng Diyos ay sumusunod sa pamantayan ng ating Panginoon bilang mabuting katiwala, marunong masiyahan at magpasalamat sa mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos, at hindi natatapos doon, nagiging mapagbigay at marami na pagpapala dahil sa iyong buhay at pamilya. So let us discuss common financial struggles. So ito yung ilang bagay na nagiging problema po natin. Again po kung naranasan natin ito, patawarin natin yung ating sarili, patawarin tayo ng Diyos, magbabago tayo, aayusin natin ang mga bagay na ito. Okay? Ano na yung problema ng mga tao in terms of pananalapi? Number one talaga po dyan is mismanagement of money. Mismanagement. Hindi talaga napangasiwaan, hindi na ayos mabuti, hindi na budget. Maraming pamilya spend beyond their means instead of budgeting wisely. Sino sa inyo po, lumaki po kayo na aware kayo, nagbabudget yung family ninyo? Talagang inaayos po yung paggastos. O laging survival, kung may matira, de salamat, kung wala, de manigas. So yun po yun. Ano po kaya? Number one is mismanagement of money. Hindi ako sa walang pera. Nawala yung maraming pera kasi hindi po natin naayos, hindi po natin nasinop. Okay? So, wala nang sisihan. Ano po, maaring may binili ka. Pagkatapos, hindi mo naman pala kailangan. Nakatambak lang. By the way, mga kapatid, ang isa sa pinakamalaking kaibahan ng mayaman at mahirap ay paggasta. Ang mahirap, bili ng hindi dumarami. Kaya na-stock sa bahay, kala mo warehouse. Ang mayaman kapag bumili, mga bagay na dumarami. May value. Ano po? So ito po yan. So sana maayos po talaga natin to. Ang sabi sa Proverbs 21:5, ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay humahantong lamang sa kasalatan. By the way, mga kapatid, 99% off yung sale po ngayon sa SM. Lagi naman silang sale talaga ano po? So, ayaw ko ba talaga yung sa marketing strategy niyan, ano po? Di ba yung mga Lazada, Shopee, 10-10, 9-9, 8-8, 20-20. So ang dami ganyan, kaya tayo nahuhook. So again, number one is, huwag padalos-dalos, planuhin ang paggastos. Sabi niya natin, planuhin ang paggastos. Ang tawag dyan, budget. Huwag kang magtatanong, saan napunta? Huwag ka na magtanong, di ka naman nagsusulat eh. Saka pag sinagot naman yan, di ba, ikaw yung gumastos. So, maganda po ayusin po natin yan. So, number one problem is mismanagement of money.
Pangalawang problema ng mga Pilipino, debt and borrowing culture. The habit of borrowing utang often leads to financial bondage. Sa amin po sa probinsya, ito yung nakalakihan ko, pwede namang bayaran ng cash kahit maliit lang. Ang nangyayari is, babalik ko mamaya, hindi na bumalik eh. O mamaya na lang, buti pa ngayon may pay maya, dati maya na lang. So mga kapatid, huwag nating sanayin, kung meron po naman talaga tayong pambayad, bayaran na po. At as much as possible, kung may bibilin tayo, ipunin natin, huwag utangin. Okay? Huwag maging habit ang pangungutang. Tingnan mo yung katabi mo po kung mukha kang uutangan. O, utang na loob, huwag muna, mamaya na lang sa labas. Ano sabi sa Bible? Ang namumuno sa dukha ay ang mayaman at ang nangihiram ay alipin na nagpapahiram. Kapag tayo po ay maraming pinagkakautangan, para tayong alipin ng mga pinagkakautangan natin. Kapag tayo po ay nakautang at hindi ka makabayad, hindi ka makatingin sa taong pinagkakautangan mo. At kapag sa simbahan nagkautangan tayo, pareho tayong hindi makikita. Naku, nakakatabi ko pa siya. So yun po yun, as much as possible, i-conquer natin to. Ano pa yung pangatlong problem pagdating sa finances po? Lack of savings and emergency fund. Marami pong Pilipino hindi nag-iipon for emergency. Meron po akong tagapagsalita na narinig, dapat ang pinakalis na ipon mo mula sa bahay mo hanggang sa hospital. Para kapag na-emergency tayo, kahit papano, meron man lang tayong sasakyan, kung wala kang pamasahe ka man lang papuntang hospital. Hiniram natin yung sasakyan ng barangay, flat. Lasing yung driver, patay ang pasyente natin. So, practical, yung pinakamaliit, may ipon, lahat ng di natin inipon, problemahin natin, bukas. Sino sa tingin mo hindi ka magkakasakit? Sino sa tingin mo walang mangyayaring pangit sa iyo, hindi ka maaksidente? Kung wala po niyan, huwag tayo mag-ipon. Sigurado ka naman palang hindi magkakasakit. Sigurado ka naman palang walang problemang kakaharapin. So again, lack of savings. Kaya nga ang tatalino ng mga taong ang daming ipon. Wisdom po yan. Ano po? Pastor, nag-ipon ako sa emergency, hindi naman ako nagkasakit, pasagasa ka. Kung gusto mo, kasi nangihinaya ka, hindi mo nagamit pasagasa ka. Halimbawa, inissured mo yung bahay mo, hindi naman nasunog, sunugin mo para magamit mo. Minsan mga Pilipino ganun. Nung nadistino po ako sa Zambales, San Rafael Cabangan, Zambales, Uy, ba't ka nag-aalkansya? Pinag-iipunan mo karamdaman Ganun po yung mindset nila. Pag nag-iipon ka, parang may sakit. Hindi ba mas maganda? Ang mahirap, nagkasakit ka, wala kang ipon. Kaya nga mga kapatid, dito nagkakatalo ang maraming bagay. Pumaroon ka sa langgam, medyo matindi po pagkakatranslate, Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, ang sakit mo magsalita. Minsan, masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Na bagamat walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Kailan po ang time para mag-ipon? Yung kalakasan mo ng kita. And as early as 20 years old, mag-ipon ka na sa pagtanda mo. Ulitin ko po yun, as early as 20 years old. Sino po dito hindi tatanda? Lahat naman tayo patanda talaga. Kaya napakahalaga po niyan. Pang-apat na problema natin, failure to tithe and give. Ito pa yung isang malaking problema, neglecting to give to God hinders His blessing. Hindi talaga natutong magbigay sa totoong nagkaloob. Ang tithes is, hindi pa nga ito kaloob, binabalik lang natin yung para sa Diyos. Pagkatapos, yung idea lang na inuuna natin ng Diyos sa ating pananalapi. Kaya nga, napakaganda mamaya tatalakayin natin, paano natin ma-overcome ang mga bagay na ito. Sabi sa Malakay, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayon, subukin niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo,
tingnan nyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintanan langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagkapala na walang sapat na kalagyan. Pag tayo daw po ay nagkaloob, bumubukas ang langit. Sa Bible, 2 lang beses bumukas ang langit. Nung si Esteban, binabato. At ito sa Malakay, nagkaloob sila. Saan nyo po gustong bumukas ang langit? Binabato kayo o nagkakaloob? Doon na tayo po sa habang nagkakaloob. O, lahat ng gusto po yun, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Okay, may natututunan po tayo. May natututunan po. Okay? So, actually, ito yung last, syempre, of course, panlima na nagiging problema natin, materialism and discontentment. Many people chase material wealth but are never satisfied. Wala namang masamang gumastos. Kung talagang somehow, sobra-sobra po yung pera po natin na hindi naapektuhan, yung mga pangunahing pangangailangan natin. Eh yung bili ng bili tayo na hindi naman po kailangan. Uy, bumili sila ng ganito, bili rin tayo. Yung gaya-gaya, meron pa ba? Uy, bago bag niya, ako na lang ang luma. Eh ano naman kung luma ang bag mo? Puno naman ng pera. Yung isa nga bago ang bag, puro naman resibo. Meralco bill, PLDT. Alam niyo po, ang iwasan natin dito, yung inggit. Uy, namasyal yung pamilya nila. De, salamat sa Diyos, may pera sila. Pero kung wala tayo, mga kapatid, huwag ipapangutang yung birthday. May kilala po ba kayo, nag-loan pa sa SS para ipag-birthday yung anak? Itong kayabangan ng mga Pilipino, yan ang magpapapatay ho sa atin eh. Mamamatay ka ba pag hindi ka nag-birthday? Eh, minsan lang naman mag-7 eh. Minsan lang din mag-8, 9, 10. Lahat yan po minsan. Pag pinilit mo, yari ho tayo. Ano po? Okay. Happy birthday, Owie. Ang anak ko po ay magbe-birthday ng ika-6 na po bukas. Minsan lang po siya mag-aanim, kaya ipaglulugaw ko po siya bukas. Pero dadagdagan ko ng tokwat baboy. Ano po? At ang maganda nito, ako din yung kakain. Ano po? Okay? Kasi hindi na ako nagpapainom ngayon. Ano po? Pastor na po ako eh. Ano po? Di ba may mga ganun? Birthday ng anak. Pagkatapos nagiinuman yung matatanda. Ano kinalaman noon? Hindi ba bihisan mo yung bata? Magbibidyo okay ang matanda. Sabi, umiyak yung bata. Tumigil ka nga dyan. Ikaw nga may birthday. Ang napagalitan yung dapat na i-celebrate eh. Ano po? Mga kapatid, tapusin ng kayabangan. Wala tayong pagkakautangan. Hallelujah. So materialism. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Magkasya muna tayo sa kung anong meron tayo. At kung may pagyayabang man tayo, huwag pa rin tayo maging mayabang. Low-key lang ang labanan. Sino po rito mag-agree? Kahit payamanin tayo ng Diyos, low-key lang. Yung susi, nasa ibaba, low-key lang tayo. So mga kapatid, it's about time kahit i-bless tayo ni God. Simple living, simple lifestyle. Ano po? Kasi mahirap i-maintain. Timo, gusto mo mag-artista, kailangan makapalang make-up mo palagi. Eh, ang mahal ng make-up. Hindi mo naman kayang i-maintain yan. Ano po? Harina na lang ilagay natin. Makamumura pa tayo. Ano po? So sabihin mo sa katabi niyo po, low-key lang tayo. Oh, ano yung biblical principle for financial stability? So eto na, mamili po kayo Ito talaga yung ia-apply natin. Kung hindi mo pa alam how to manage money, biblical principle, dito tayo magsimula. Number 1, put God first in your finances. Yun po muna. Honor Him through tithes and offering. When you honor God with your money, God will give you. God will bless you. Sa maraming labanan, pera talaga. Dito nagkakatalo. Pag tayo po unang nakatanggap ng pera, ano ang una nating gagawin? Wow. Mag-Shopee agad tayo. So mga kapatid, wag muna. Sisigad yung una. Lord, thank you, thank you, thank you, thank you. Sabi niya natin sa Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. So kaya nga sabi rito, nabasa na natin to sa Malakay, dalhin nyo, pag nag-church kayo, dalhin nyo yung para sa Lord. Meron na po ba kayo nakitang nag-SM na hindi man lang nagdala ng pera? Papalamig lang naman eh. Nakakasampun lakad pa lang, parang nauuhaw ako, parang may milk tea doon. O sabi mo, magpapalamig ka lang. O ngayon, bumibili ka na.
Di ba? Wala naman ho tayong pinatatamaan, mahal natin ang bawat isa. May mga tao, kayang pumunta hindi pwedeng pumunta sa SM nang walang pera. Pero pagdating sa Diyos, siya pa yung tinitipid. Kasi naunawaan naman daw siya ng Diyos. Oo, naunawaan ka ng Diyos, pero mamimiss mo to pag hindi mo ginawa. Kaya mga kapatid, number 1, pag nakatanggap tayo ng pera, ang una nating gagawin, ibukod ang para sa Diyos. Amen ho ba tayo doon? So, put God first in your finances. Lahat ng inuuna mo si God, hindi kanya iuhuli sa mga bagay na yon. Like ko na rin to kay Dr. Lester Quijano, masdan nyo yung mga taong nagtatides, masdan nyo yung mga hindi nagtatides. Masdan nyo yung mga taong mapagbigay at ang mga taong hindi nagbibigay, ibang-iba ang buhay. Amen po ba tayo doon? Okay, sabihin natin sa katabi natin, alam ko, generous ka. So, yun po unang gagawin natin. Ano po, itabi ang para sa Lord. O, sulat nyo po ito. Pangalawa, live within your means. Huwag na huwag tayong mabubuhay beyond our means. Kung ang kinikita mo 8,000, doon ka muna magkasya. Huwag 15,000 lifestyle. E de 7,000 agad yung hahanapin mo. Biro mo 8,000 ang kinikita mo, ang inupahan mong bahay 10,000. Eh magde-deposit ka pa, mag-a-advance ka pa. So, kung ano po, at least 8,000, 10,000, doon muna tayo sa ibaba. At kung hanggat maaari, huwag sagarin, kailangan mas makaipon pa rin po tayo. Be a wise steward and avoid unnecessary debt or utang. So, sapagkat sino sa inyo organize magtayo ng isang tore at hindi mo naupo at aalamin ang magugugol kung meron siyang sapat upang matapos ito. Sabihin niya ho natin, budgeting. Ang ganda ho talaga ng budgeting. Alam mo, marami nagkakaproblema yung calculation. Huwag hulaan i-budget. Huwag hulaan. Kasi tinan mo ngayon, alam niyo po, nakakalungkot yung minimum wage, Pero ako, inabutan ko pa yan, yung 100 yung minimum wage, pagkatapos provincial, mas mababa po sa probinsya, po. Gustong-gusto ko yung may night differential. Kaya grabe po, nung nagtrabaho tayo noon, 8 oras. Pagkatapos 8 oras ang overtime. Ay, ang galing, hindi na hanap buhay, hanap patay. Kumita ka nga, para ka naman zombie. Parang Michael Jackson, po. So mga kapatid, live within your means. Kaya nga mga kabataan, ngayon pa lang, tingnan nyo po yung lifestyle ng pamilya natin. Tingnan natin kung ano lang muna po ang kaya po natin. Kaya sa mga kabataan, mag-aral kayo na mag-aral kasi hindi ka babayaran ng higit sa iyong alam. Kapag hindi ka masyado nag-aral, lakas ang babayaran sa iyo. Oras mo. Pero yung kaisipan at talino na yan ang kumikita ng malaking pera, lagi kang matanda ka na, nagdadrive ka pa ng jeep, lahat ng usok, nasagap mo na. Again, walang masama. Ano pa rin po yan, marangal na trabaho. Pero ikaw ba man mangangarap hanggang sa pagtanda mo, uugod-ugod, puro lakas yung ginagamit natin. Ang sarap po, time will come, tumalino tayo, babayaran tayo. Pataasin ang kita, mag-aral ng mabuti. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Okay? So number 3 is, eto na yung pagbangga natin sa mga problema. Save and plan for the future. Unahan ang pangangailangan. Kung bata pa lang yung anak mo, mag-high school, mag-kinder yan, mag-K-12 yan, po. Ngayon pa lang, ipunan na po. Huwag yung kung kailan mag-aaral, doon tayo maghahanap. Po, kung kailan may sakit, doon tayo maghahanap. Kung kailan may kalamidad, doon tayo maghahanap. Save and plan for the future. Magkano ang kailangan ipon natin? Tingnan natin yung principle kay Joseph. Sa panahon ng matinding kahirapan, doon pa sila yumaman. Tingnan nyo po Gawin ng paraon na maglagay ng mga tagapamahala sa lupain at kunin ang ikalimang bahagi. Ikalimang bahagi is 20%. Ikalimang bahagi ng bunga ng lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taong kasaganaan. Kung kumita ka ng 10,000, itabi mo ang 2,000. So mamaya, mas i-explain pa natin
Save and plan for the future. After you give your tithes to God, ito po yung itabi muna natin. Pang-save and pang-investment. Kung wala ka pang alam paano mag-invest, save, save, save. Your savings will save you. Nakakakampante kapag may ipon, nakakakaba pag walang ipon. Alam na alam mo ang mangyayari. Pag pumunta ka sa hospital, puro gastos yan. Puro gastos po ang labanan. Okay? So, save and plan for the future and syempre, work diligently and honestly. Magtrabaho tayo ng maayos at talagang maging tapat po. Kasi tingnan nyo, binigyan ka ng Diyos ng trabaho, hindi mo inayos, hindi ka pwede magmalaki sa kumpanya, hindi ka pa umaalis, mga 100 tao na ang nakapila sa pwesto mo para pumalit sa iyo. Hindi pwede nagtampo ka. Nagtampo ka, walang makakain yung pamilya mo. Kasi, pinagalitan ako ng boss ko ikaw ba, pinagalitan mo na yung boss mo? Parang normal lang yung may boss na pinapagalitan yung empleyado niya, pero wala akong nakita na mga empleyado pinagtulungan. Yung kanilang boss at pinagalitan. So kaya, it's about time mga kapatid, huwag tayong masyadong maramdamin. May mga kultura, hindi ko alam kung saan. Di na baling walang kita, huwag lang mapagalitan. Ang hirap po noon. Hindi ka naman papagalitan kung wala namang nakita sa ating pangit at ginawa mo naman yung tama. Amen? So, work diligently. Kung may trabaho ka, ingatan mo ngayon yan. Amen? Tumulong ka sa pagpapaunlad ng company. Huwag kang mandadaya. Biro mo, inuwi mo yung makina, sabi mo, hindi mo sinasadya. Ang laki ng makina, pinakilo mo. Grabe, ang mahal. Obvious na obvious. Hindi ka nakita ng security guard, siya pa nga po tumulong sa akin So, kasabuan. So, number 5 is the word, be generous and trust God's provision. Hindi ka makapagbibigay kapag hindi mo inayos yung hanap buhay mo. Hindi ka makatutulong kung ikaw lang, hindi pa kasya sa atin. Ang gusto ng Diyos, tumutulong ka. Gusto ng Diyos, nagbibigay ka. Kapag inayos ko ang buhay ko, kapag inayos ko yung trabaho ko, kapag naging tapat ako, kapag inuna ko ang Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ng Diyos. Can I hear amen? So, at ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya, mag-aanin rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Tingin muna po kayo sa akin, saglit lang po ito bago ako mahulog dito. Tingin po kayo sa akin, ang pararamihin lang naman ng Diyos, hindi yung nasa kamay mo, kundi itinanim mo. Ang 100 piso mo, hindi iyan dadami sa iyong kamay. Iyan dadami yan kapag itinanim mo. Ngayon, ilan yung itinatanim natin ngayon? Imagine nyo nga po ito, kung bata pa lang marunong na tayo magtanim, at mayroon kang 10 kabuhayan na naitanim, may 10 pwede kang pitasan. Kung yung trabaho mo lang ang pinipitasan mo, ubos na yun, pud na yun. Sana habang nagpaparami ito, meron ka pang pinipitasan. Ang tawag natin doon, passive income. Sabi nga natin, passive income. Meron pagkakataon, pag mismong trabaho ang nawala sa'yo, wala nang pagkukuhanan, ngangatayon lahat. Kaya ang sarap, magtanim ka dito, hindi sabay-sabay mamumunga yan, pero lahat lang ng itinanim mo, yun lang ang pwedeng pabungahin ng Diyos. Kaya kung kapos ang kinikita, magdagdag ng pagkakitaan. Hindi ang strategy, umalis sa trabaho at humanap ng malaking pagkakitaan. Huwag mo yun. Huwag ka rin magsisimula ng negosyo nang iiwan mo ang trabaho mo. Paano kung hindi mag-prosper? Inaaral mo pa lang naman. Kaya mga kapatid, be generous and trust God's provision. How about this one? When we align our finances with God's principle, we set our families up for lasting blessing. Hindi pagpapalain ng Diyos ang walang kaayusan sa pananalapi. Pag hindi natin inalign sa prinsipyo ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, ang mga biyayang tinatanggap natin, walang lasting blessing.
May mga tao, akala mo hindi namumroblema sa pera, namumroblema rin po yan. Pero marunong silang mag-manage. May mga tao, pag nagkasakit, dama mo na nagkasakit lahat siya, uutangan eh. May mga tao, nagkasakit, gumaling, hindi naramdaman ng lahat. Nakapagpa-ospital, nakapagpa-doktor. Gusto niyo po ba linggo-linggo, may special offering po tayo, may isa po tayong kapatid, yung almoranas niya, masyadong maliit. Di ba parang ang pangit? Saka nakakahiya kung panghihingi ako. Alam mo, ang hirap po noon. Kasi kahit may sakit, may dangal pa rin po tayo eh. Ang sarap na nakapagpapagamot ho tayo nang wala tayong iniistorbong ibang tao. Can I hear amen? Napakahirap po yung mangutang sa lahat. Napakahirap. Napakahirap yung pumila ka sa malasakit. Napakahirap yung pumila po sa DSWD, PCSO, Lotto. Ano pa bang pwedeng pilahan? May kawayan o baliches. So it's about time mag-ipon. O basahin ho natin to ha. Again, the true measure of financial stability is not wealth, but faithfulness in managing God's blessing. Ang matatag na pananalapi ay ang taong tapat na pinamamahalaan ang mga bagay na galing sa Diyos. Malakas nga hong palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Okay? So, dito tayo magtatapos po sa practical and basic money management. Ano po? Hindi ko alam kung anong system nyo, na ituturo ko na po ito sa iba, even sa Young Pro, sa ilang bagay. Actually, ang una nagturo po namin sa amin ito is si Pastor Lester and Dr. Lilibet, envelope system. Ano po? Envelope system. Kung wala pa po kayong, in a sense, sistema, hindi pwedeng walang sistema eh. Lagyan natin, sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Magsimula po tayo. Pag may natanggap kang pera, ito muna ayusin natin. Number 1, the principle of container. Ano yung lalagyan mo? Ang mga pwede nating lalagyan is bangko, alkansya, envelope. Yung pag nakatanggap ka ng pera, alam mo na agad kung saan mo ilalagay. Kasi yung nakatanggap ka ng 1,000, nasa bulsa mo lang, sabog na yan. Ang galing ng wisdom ni Ramon Ang. Nakakatuwa. Ayun, si Ramon. Kailan niya po si Ramon Ang, ano pa? Agimat ng masa. Ano? Ramon Ang, may-ari ng San Miguel, sabi niya, hindi ako maniniwala na kapag hindi ka lumabas ng bahay, hindi ka magagastusan. Kaya kung hindi naman kailangan lumabas, huwag kang lumabas. Basta lumabas ka na, kahit hindi ka bibili, mapapabili ka. Tilapia, tinumis. Ang dami pang sa amin, sa D. Gomez. Iyan ang sentro ng kalakalan. Sa Metro Manila. Lahat ng itinitinda dumadaan po sa amin. So kahit hindi ka bibili, mapapabili ka. Okay, so container muna, ano yung lalagyan mo? So ang challenge natin, dapat may 6 na sobre ka man lang. At least basic na basic ito, 6 na sobre dapat meron ka. Ilang sobre? 6. Ano yung 6 na yon? Number 1 na sobre, ang pangalan niyan is, I can give envelope. Lalagyan nyo ng I can give envelope, I can tithe envelope. Ano po? Ano ang purpose niyan? Pagbibigay sa Diyos, pag-una sa Diyos, parangalan ng ating Panginoon. So dapat may sobre tayo na para sa Diyos. Kami po mag-asawa, laging ganito po yung system namin. Lalaban kami na hindi malalagyan ng sobre na iba, pero hindi kami papayag na hindi malagyan ng sobre ang para sa Diyos. May naririnig tayong tanong. Pastor, paano kapag hindi ako nakapag-tithe last Sunday? Dodoblihin ko po ba ngayon? Ano sa tingin niyo po? Ano sa tingin niyo ho? Gawin kaya natin ito pag hindi ka nakapag-tithe, tatawagan ka ni Ate Beck. Ate Beck, gawin kaya natin system yun. Dati, 1,000 ito, ba't piso na lang ngayon? Ate Beck, bagsak ang kabuhayan ngayon eh.
ang economy. Pwede ganyan. Hindi po, sa akin po ganito, sige, patawarin na natin. Be faithful na lang po. Ano po? Pero huwag mo naman sanayin na lagi akong maunawaan ng Diyos. Kasi po, nakuha ng Meralco eh. Okay, so huwag pa uutang yan ha. Pangalawang envelope is I can save envelope. Kaya kong mag-ipon envelope. Ito yung para sa kabuhayan, pag-ipon. Ang tawag rin ng iba dito, reward, sweldo mo yan sa sarili mo. So, iyan po yan. So, kailangan nag-iipon tayo. Kung wala ka pang investment, ipon, ipon, ipon lamang po tayo. Pangatlong sobre, ito po yung tinatawag na I can pay the bills envelope. Saka pa lamang yung bills. Sa atin po kasi, babayaran mo na lahat ng utang, wala nang na-save, wala nang naibigay sa Lord, talagang ubos po yan. Kaya sanayan natin, nagtabi na tayo para sa Diyos. By the way, tingin po kayo sa akin, hindi ang good stewardship is naibigay mo yung tithes mo. Hindi po ganun. Pati yung 90% ayusin natin. Kala nung iba, pag nakapagbigay ng tithes, okay na yon. Pasasabugin ko na ang 90%. Hindi po. Kailangan ipunin, lagyan pa rin ng maayos. Okay. Ano yung number 1 envelope? I can tithe envelope. Number 2 envelope, I can save. Number 3, I can pay the bills. Sino makakahula ng number 4? Number 4 is this. Kaya kong lumago envelope. I can grow envelope. Ito yung iniipon mo para sa katalinuhan. May kailangan kang attend ng seminar, na training, book na gusto nyo po. So, I can grow envelope. Pag hindi ka tumalino, hindi rin tataas ang sweldo mo. Kasi ang sweldo natin lagi, depende sa kaya mo at sa alam po natin. Kaya napakaganda, may sobre tayong I can grow envelope. Dito sasaya ang lahat sa panglimang envelope. I can enjoy envelope. Kaya kong sumaya envelope. Ito yung pwede lumabas ang pamilya kapag merong laman yan. Pero kung walang laman, tara, kain tayo sa Jollibee. Tingnan natin kung merong I can enjoy, pintahan natin. Wala. Sabi ni Jollibee, stay. Pero kapag meron yan, sige lang. Again, I can enjoy envelope. What is our purpose? Reward natin sa sarili natin. Nagtrabaho ka eh. Ikaw naghirap ka eh. Ano po? And then number 6 envelope is the I can save, I can prepare envelope. This is for emergency fund or anything na bibili natin na maganda. Pag-ipunan natin, bibili ka pala ng sapatos eh, huwag mong utangin. Pag-ipunan mo. Pag-ipunan mo. Para hindi tayo po laging parang kine-credit card as much as possible. Huwag po. Okay? O, practice tayo. Ito ang unang lalagyan. I can give envelope. Kung sino po ang makapag-interpret nito, bibigyan ko po ng premyo. Ano po ang interpretation niyo po sa Chinese na ito? Xianghua? Ano? Seswertihin ka. Hindi ko po alam. So I can give. Ano po ang kasunod na envelope? I can save or I can invest. Okay? Hindi yung may pangarap ka magkaroon negosyo, wala ka namang sobre na ipon para dito. O number 3, I can pay the bills, pero kung ikaw ay kabataan, wala kang binabayaran sa bahay, I can contribute. Kaya nga kung meron po akong kausap dito na mas makakapag-ipon kung may mami ka at daddy, na hindi ka pinagagastos, ikaw yung mas makakaipon. Amen ho ba tayo doon? O ang kasunod natin, I can grow envelope. Pwede rin sa I can grow envelope din po, yung kasama rito sa pag-aaral na rin ng ating mga anak. Ilagay natin, okay? O lakasan natin ito in 1, 2, 3. I can enjoy envelope. Okay? Gusto rin naman ni God, sumaya tayo. Sa totoo lang, masaya pag maraming laman to. I can prepare envelope for emergency. Kayo na po magdagdag. Ako, isa sa dinagdag ko lang po, I can be strong and healthy. Pagbili ko ng mga vitamins, exercise, sa ganyang bagay po. So, kasama po yan.
sana may envelope ka. Okay? Tanong mo yung katabi niyo po, may envelope ka na ba? The principle of allocation, paano natin ito hahatiin? Ganito ang paghahati po nito. 50% I can pay the bills. 50% sa I can tithe, I can invest, ano po, sa lima po na yan. As much as possible, hatiin natin sa gitna. Eh, pastor, paano kung hindi kasya? Pagkasyahin natin, aralin natin na mas maliit sana ang gastos, malaki ang kita po natin. Aralin po nating mabuti. Okay, tingnan natin ang tamang allocation somehow. Kayo po maglagay niyan. So number 1, 10% sa tithes. Pastor, paano kung ang kaya lang 5%? O sige, doon ka muna magsimula hanggang sa makaya mo talaga. Hindi pwede yung ano eh. Minsan natatawa po ako pag may tithes and offering at sa totoo lang po, hindi po tinitingnan ng Diyos ang ating pagkakaloob, ang tinitingnan niya yung ating puso. Hindi po, tinitingnan niya rin yung pagkakaloob natin. Kaya nga nakita niya, yung mayaman nagkaloob, tira-tira lang, tinitingnan ng Diyos. O wag niyo nang gagamitin to pag may mag-exhort po, mga kapatid, tinitingnan din po pala ng Diyos ang ating ibinibigay kung galing po sa puso. O, ganun na lang po, ganun na lang po, Kasi tinitingnan talaga ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos, alam ng Diyos kung hindi mo pinag-isipan. Alam ng Diyos kung, Lord, pag nabunot ko, iyon na. 1,000, hindi po yan, Lord. Pinapailalim pan todo. Pangalawang bunot, Lord, Uy, 500, hindi rin to, Lord. Saan nga ba nalagay yung 20 ko? Ay, dito. So mga kapatid, pinaghahandaan ang pagbibigay. 20% ang savings. So kung may 10,000 ka, 1,000 para sa Lord, ang savings, 2,000. Pagkatapos, syempre yung 5,000 para sa bills. Ako po, nilagay ko lang po yun sa I can enjoy and grow na 5%, at least 500. Yung emergency, taasan natin. Pag nakaipon po kayo, kuha po kayo ng life insurance. Health card, HMO. Pag na-aksidente po kasi tayo, walang kalaban-laban po eh. So, picturean nyo lang po yan para mas matandaan natin, okay? So, sana may natutunan po tayo. Malakas nga mo ng palakpak yung may natutunan po. Ayusin natin to, hindi. Magiging productive talaga tayo. Ang laki ng kita mo, walang natira. Paano yun? Ang hirap. Principle of application. Tingnan natin, application na tayo. Ano gagawin natin yan? Number 1, bumili ng envelope. Yan. Sige, kuya. Pastor, napakamahal po ng envelope ngayon. Parang gusto ko magsikip ang dibdib. Envelope lang, hindi nakabili. Lalo na sa mga mag-aasawa, huwag kayo magmadali, ipon-ipon lang ho muna. Huwag magastos po. Hindi yung, di pa nakakaipon, Boracay tayo. Saan pa tayo? Boracay tayo. Pag walang ipon, sa Burak muna. Wala ho talaga eh. Hindi pwedeng utangin, hindi pwedeng ganito po. Mas ma-enjoy mo kung talagang pinag-ipunan. Okay. Eto. Simplihan ang pamumuhay. Pag hindi kaya, huwag. Palitin ang gastos, palakihin ang kita. Number 3. Ito nga po, palakihin ang kinikita. Kung hindi ka nadadagdagan ng kita taon-taon, tumataas po. Grabe ang inflation. Kakainin po ang sweldo nyo. Can I challenge you? Tingin po kayo sa akin. Can I challenge you? Yung income mo ngayon, make it double this year. Make it double this year. Kung kumikita ka ng 30,000, sana ang maging goal nyo, 60,000 ang magiging kita namin this year. Hindi pwedeng walang goal. Hindi pwedeng wala pong attempt man lang. Kasi alam ba, okay na to. Hindi ho pwede, lalo na kung kalakasan mo pa naman, sayang eh. Lalo na yung sa mga nagmamadaling umuwi sa bahay, 8 to 5. Ba't ka nagmamadali ng 8 to 5? Ano gagawin mo? Kung matutulog ka lang din, boss, baka may papagawa kayo kasi 70% pa lang ng lakas ko ang nagagamit ko, may 30% pa ako ng lakas. Naghihintay na po yung kama ko eh. Pambihira, ano po? Lalo ang mga kabataan, may nagtanong sa akin, isang estudyante, Tay, ano po yung tamang kita o trabaho sa isang estudyante? Mabilis anak, maging runner ng drugs, malaki ang kita dyan, ano?
Saka below 18 ka pa naman eh. So siyempre hindi iyon. Ang sinabi natin, lahat ng ginagamitan ng lakas. Kaya nga hindi ko ma-imagine yung mga nanonolisit na kabataan na maglalaro ng basketball. Isang taon, alam mo na yan, taon-taon. Pwede pa bang manolisit? Hindi pwede. Ikaw ang maglalaro, ikaw mag-enjoy. Ba't hindi nyo pinag-ipon? Ba't hindi kayo nagbenta ng mga tao? O mga bote, mga ganyan po, mag-ipon kayo. Lalakas nyo! Parang naisip, ang lalakas nyo! So yung ganung bagay, yung lakas, gamitin muna natin para kumita. Kaya sabi ko sa kabataan yun, anak, lahat ng trabaho na pwedeng pasukin, pwede po yan. Siguro nung kalakasan ko po, ang pinaka-trabaho po natin, naging kargador din po tayo. Biro mo, at the age of 15, bumubuhat na po ako ng 50 kilos na palay, 5 pesos lang po ang bayad. Pero yung palay na yon, sa amin ko dinadala, hindi sa may-ari. Kaya malaki rin po ang kita ko, ano po. Bakit parang hindi po. So ang point ko lang is, kaya ngayon, yung mga marami tayong estudyante ngayon, biro mo magbabakasyon, anong gagawin mo? Siyempre, TikTok. Oy, habang nagti-TikTok ka, magbenta ka. Ano po? Di mamamasyal. Wala ka naman pera. Mga kapatid, sanayin niya ho natin yung mga estudyante natin. Ano po? Huwag yung puro pwede pa-sponsor. Ano ka? Product? Ano ka, sesto? Minsan puro ganun tayo sa buhay. And then, sikaping malagyan lahat. Alam niyo po, yung 6 na sobre, kapag lahat may laman, ang sarap sa mata. Green, puro green. Wow. Yung pala, nag-print ka lang. Wala hong dayaan na walang dayaan. Pag meron kang tinanggap na pera, i-allocate agad. Ano po? Huwag pagtagalin sa bulsa, sasabog yan at mawawala kapag hindi nilagay sa tamang lagayan. Meron po akong habit ngayon, every Monday, save an amount of money every Monday morning. At least, either sa alkansya o sa bangko po. Basta ang tawag ko doon is Saving Monday. Alam ko pag Lunes, nagtatabi na ako, nag-iipon na ako. O sige nga, palakpak ulit tayo na malakas para sa Lord. Anong oras na ba tayo? Yan, 10:43. Okay? So the principle of evaluation, dito tayo magtatapos. Sabi rito, ang gawaing plinanong mabuti at pinigsikapan ay patungo sa kaunlaran, ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. So, ginawa ko lang po itong version natin. Ang perang plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran, ngunit ang perang padalos-dalos, ginastos, ay maghahatid ng karalitaan. Minsan naaasar tayo sa mga taong parang antipid. Mas okay na yung matipid. Eto naman, no? Puro yun lang damit ang sinusuot. Mas gusto ko na yung may pera kaysa puro forma. Hindi ho ba? Bakit wala namang ano, may namatay po ba sa isang maong, yung maong nga po kahit 40 years mong isuot yan, wala namang ano eh. Wala. Pagkatapos yung mga babae kasi, no, ay may kamukha ako ng damit. Kahit may kamukha, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi naman tayo sumasali sa beauty pageant. Kung ikaw model, talagang required po, na bumili ng ganyan. Kung hindi ka naman model, so, gastusan ang dapat pagkagastusan. Okay? Sige nga, Lori, anak, konting background lang tayo. A truly blessed family follows God's principles of stewardship, contentment, and generosity. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Gusto niyo po bang pagpalain ng Diyos ng pagpapalang pinansyal ang ating pamilya? Ayusin ang paggastos. Pag-isipang mabuti. Pagkatapos, matutong masiyahan. Wala naman nagsimulang malaki agad. Sa mga mag-aasawa, hindi nyo kailangan malaking bahay agad. Simpleng apartment. Wala pa kayong anak, mag-ipon. Talagang magsikap, lakihan ng pangarap, hanggang sa pangarapin natin makapagbigay. Mamaya, wala masyadong magmamadaling umuwi. Pag-usapan muna natin to.
At Lord willing, by Monday, mag-post din po ako sa mga live group na pwede pa rin nating hukayin itong bagay nito para mapag-usapan natin kung may tanong po kayo. Ano ang problema ng ating pamilya sa pananalapi na kailangan nating itama? Tingin ko po na nag-evaluate kami magkapatid, bakit kami mahirap nagkakapera naman kami. Alam niyo ho talaga, aamin po ako, mismanagement. Kung isang ulam lang ang kasya sa budget natin, isang ulam lang muna, dalawa na lang pag nadagdagan. Kaya ito rin yung maganda pag medyo nakabukod ka din, wala kang masyadong kahit simple lang na ulam, hindi natin kailangan magpa-impress. O okay lang po, isang lutuan o bumili na lang ng luto. Maging honest lang tayo, what do you think? Ano ang loophole sa family natin na hindi natin gagayahin? Ano po? Sa malapit na mga magpakasal, wag lang puro date po, mag-ipon na po kayo. Challenge ko po sa inyo, mas malaki ang naipon nyo kaysa ginastos nyo sa kasal. Kung may 250 kayo, 100 ang gastusin nyo po, 150 ipon. Pastor, meron pa bang ganyan? Meron. Sa huwis na lang tayo. Hindi, okay lang po. Kung may panggastos, bakit hindi? Pero wag pilitin pag hindi kaya. Number 2, anong pamantayan sa salita ng Diyos? Sa 5 binigay natin kanina, ang kailangan natin gawin at ipamuhay. Siyempre, number 1, itabihin para sa Lord. Sino rito po yung kausap ko ngayon, dito mo talaga kailangan simulan. Subukan mo lang in a year kapag talagang walang nangyari sa iyo, huwag ka na mag-tithes. Kumpara mo yung buhay mo na naging faithful ka sa pagta-tithes, itinama mo yung tithes mo, tinan nyo po, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Medyo may struggle dito kapag may edad ka na nagsimulang mag-tithes, hindi na kinakaya ng isip mo. Kapag bata pa lang sanay ng mag-tithes, kahit lumaki po ang kita niyan, walang hong panghihinayang po yan. And then number 3, anong habit ang kailangan nating simulan upang maging maayos ang ating pananalapi? Mamaya, as a sign of gesture, sana ang sarap lang tingnan, lahat tayo. Sabay-sabay magta-tithes. Lord, hindi akin ito, ibinibigay ko lang, ibinabalik ko lang ito para sa iyo. So sana, diyan tayo magsimula. May kausap po ba akong mga mag-asawa po dito? Pag-usapan niyo po yung gastos niyo rin po. Mag-date po kayo, pag-usapan niyo ho. Mami, pag-usapan niyo, maging honest kayo, walang samaan ng loob. Amen ho ba tayo doon? Mami, ang lakas natin sa patis. May sakit na tayo sa bato. Baka pwede na tayong huwag magpatis. Makakaipon tayo. Minsan na yung alisin lang yung hindi dapat. Hindi ba? Talaga bang kailangan pag kumain may dessert? Naks! Ano mo? Huwag na asukal na lang. E di pag nakaluwag-luwag, sige lang. Sige lang. Hallelujah. Sabihin niya ho nating lahat, financial freedom. Financial freedom. Again, I believe, ito yung pag naging honest ka, dito magsisimula. Ito yung co-cover sa 90%. Minsan nakakapanghinayang lang, 3 kilong bigas na rin ito. Pang-upa na rin ito ng bahay. Sabi ni God, subukan mo, kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit. Baka kaya tayo nahihirapan kasi hanggang ngayon, sarado pa rin ang langit. Kasi this is the key na mag-a-unlock ng iba pang pagpapala sa buhay po natin. Yung kapatid ko ho, namatayan po siya ng asawa. Laki po nung ginastos nila. Pero kinumbik siya ni God. Even yung mga abuloy, ibinigay niya po yung tithes para sa Lord. Hindi kasi talaga tayo talo at lugi kapag tayo ay nagkaloob. Financial freedom. Bago tayo umawit, 2 weeks ago, meron po akong kababata na nakulong, nasa Muntinlupa, tumawag po sa akin. Iba-iba ho kasi yung number niya kasi minsan sumisingit lang sa tawag.
So, nung tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, malapit na akong lumaya. Pero last year, nung nagkausap kami, ang unang tawag niya sa akin ay ito, Pastor Loy, pasensya na, wala akong malapitan. O ano yung concern natin? Gagraduate ang anak ko, junior high. Ang hirap sa isang tatay na wala ka man lang maibigay sa anak. So, anong gusto natin gawin? Kahit maliit na tulong lang pag nauwi ka sa atin, sa sipat, baka pwedeng paabutan lang yung pamilya ko. E di ito nga, 2 weeks ago, tumawag sa akin, Pastor Loy, ang lapit-lapit na this February, nakalalamang po, makalaya na ako. Wow! So natuwa naman ako. Hindi siya nagbanggit. Hindi siya nag-ask ng money. Sabi ko, anong maitutulong ko sa iyo? Kailangan ba ng sasakyan o sa paglabas mo? Hindi. Ako na yung nagsabi, how can I help you? Sabi niya sa akin, pag nauwi ka na lang uli sa sipat, hanapin mo uli yung pamilya ko, baka kahit maabutan mo lang kahit kaunti. Sabi niya sa akin, tanda-tanda ko yung word na ito, babawi ako. Babawi ako sa pamilya ko. Magsisikap ako uli. Ang tagal ko silang napabayaan. Ang hirap. Ang hirap sa tatay na walang maipagkaloob sa mga anak at sa pamilya. Hindi ko alam kung totoong tatay yung tatay na walang iniisip sa pamilya. Hindi ko alam kung totoong tatay ka ba. Tatay is a provider, protector, giver. Kaya sabi ko sa sarili ko, kababata ko po ito, kasabayan kong lumaki. Kitang-kita ko, daman-dama ko yung regret. O ngayon, wag na tayong pakain sa regret. Tapos na. Magsimula tayong muli. Sa mga kabataan, huwag kang mag-aasawa na wala kang maayos na hanap buhay. Huwag kang mag-aasawa na wala kang ipon. Tayo pong lahat na narito ngayon, kung may lakas ka, sayang yung lakas kung hindi ginagamit sa paghahanap buhay. Baka ibigay ng Diyos sa iba yan. At ang sarap, ipanalangin. Tatanda ako, hindi ako manghihingi. Gusto ko po hanggang sa pagtanda ko, kaya ko magbigay sa aking mga apo. Praise Church, lagi natin itong pinag-uusapan, kaya I salute yung mga nagtatrabaho sa atin. Nakita niyo yung mga nagtatrabaho sa atin? Nagkakaproblema sila. Pumupunta sa hospital, pero wala silang inaabalang tao. Kasi napaghandaan nila, masakit din para sa kanila. Inipon din nila yon. Di ba pangarap din natin yan? Kung may pangangailangan, wala ako ibang lalapitan, kundi ang Diyos, at ipagpapasalamat, may naipon ako. Can I hear amen? Hallelujah. Meron po ako mga leadership training, tinatanong ko sila yung simpleng tanong lang. And I want to pray sa inyo ngayon. Paano ba masasabi talaga ang isang tao milyonaryo? Ganun lang ano po. So ang ganda ho ng sagot ng mga leaders. Paano masasabi ang isang tao milyonaryo? Ang sagot ng isa, syempre po, siya po yung taong malapit sa Panginoon, lagi nagde-devotion. Anak, tinira mo naman ako na sobrang espiritual. Practical muna tayo. Paano masasabi ang isang tao milyonaryo? Sabi ng iba, may 1 milyon ka. Hindi ho. Kahit may 5 milyon ka, may 10 milyon ka naman utang, hindi ka milyonaryo. Etong asset mo, tanggalin natin ang mga liabilities, kung anong natira, iyon. Ngayon may pangarap kami ng misis ko po. Magkakaroon kami ng maliwanag na 1 milyong ipon sa bangko
na wala kaming utang. And that is my prayer to you. Magkakaroon ka ng pera, pero bayad ang mga utang. Can I hear amen? Sino po yung gustong ganon? Yung talagang totoong matatawag ka ng milyonaryo kasi may pera ka na hindi sobrang dami ng utang na kapag tinabla yung utang, tapos lahat ng kabuhayan. O ganito po natin yung kamay natin, dalawang kamay. Yung kasipagan ng kamay na yan, yan yung pagpapalain ng Diyos. Pag yung kamay na yan naging masinop sa Lord, hindi na ako papayag na may matatapon. Meron na ako ngayong lalagyan, Panginoon. At meron na rin po akong pagdadalhan. Unang-una sa bahay mo, sa future na kabuhayan, ang kamay na ito ay merong 1 milyon na ipon at higit pa na hindi mauwi sa karamdaman, hindi mauwi sa wala. Let me pray for you. In the name of Jesus, hanggat may lakas sa paghahanap buhay, hanggat may lakas sa pagkakaroon ng kabuhayan, Panginoon, may enjoy namin lahat ng pinagpaguran ng mga kamay na ito na galing sa iyo. Hindi mauwi sa karamdaman, hindi mananakaw, hindi maloloko kami, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, masipag na ang kamay na ito, pero lalo pa silang magiging masipag. Masinop na sila, lalo pang magiging masinop. Marunong silang mag-ipon, mas lalong makakapag-ipon. And then God, mapagbigay na sila, lalo pa silang magiging mapagbigay. Ang mga kamay na ito ay hindi magiging maramot. Ang kamay na ito ay laging magpapasalamat sa ating Panginoon. Receive it by God's grace. Sa pamagitan ng iyong pagsisikap, isang araw, may 1 milyong maliwanag na ipon ang mga kamay na ito na pag nakita mo, salamat Panginoon, tinuruan mo ako, ginabayan mo ako, ang pamilya ko, O Diyos, ay merong tunay na gagamitin in case na anuman ang mangyari, O God, may mabubunot, may magagamit. In the name of Jesus, as a Praise Church family, walang maiiwanan sa kahirapan, lahat kami iaangat mo, lahat kami pagpapalain mo, lahat magiging generous, O God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. So yun nga po sa oras na ito, ako na rin po mag-share naman po sa offering. Pwede po ba mga ushers natin? Kung wala pa po kayong envelope, ask lang ho muna kayo sa mga ushers natin. After this, kakantahin natin yung Malayang Malaya. Pero kung meron na po kayo diyang envelope po, hawakan nyo ngayon ang envelope natin. We will pray for a fresh start. We will pray for a new beginning. Na from this day forward, magiging faithful ako sa pagbibigay sa tithes, magiging faithful ako sa pag-iipon, magiging faithful ako na mabayaran ng mga bills, magiging faithful ako na may naitatabi ko para sa karunungan, sa pag-enjoy, at sa emergency o paghahanda. Sige po, hawakan lang muna natin yung mga sobre natin. Ang sobre na yan parang binhi. Itatanim mo ngayon sa bahay ng Diyos, sa karya ng Panginoon, at ang Diyos ang magpapabunga. Again, yes, 10%, pero kung kaya mo muna is a simple percentage ito, doon ka magsimula, okay lang po yun. At kung hindi mo naunawaan, huwag nyo muna po. Okay? So hawakan lang po natin yung mga sobre natin. We will pray. Ito na yung simula. Ito na yung panimula. Okay? Kayang protektahan ng Diyos ang iyong katawan sa karamdaman. Kayang protektahan ng Diyos ang iyong kabuhayan sa mga pwedeng manloko at mandaya. Aalisin ng Diyos ang salot. Huwag mapunta sa salot ng karamdaman, huwag mapunta sa salot ng kahirapan. Makikita mo, ipoprosper ito ni God. Sige po, yung sobre na yan, itapat nyo po sa inyong puso. Maaring nagbibigay tayo dati, pero baka hindi po totoo sa puso ho natin. Maaring nagbibigay tayo, pero kung ano lang ang mailagay natin. Pero today, I believe naging maliwanag. Kapag tayo naging tapat, pamilya mo ang makikinabang. Pamilya mo ang pagpapalain ng Diyos. At
totoong may kalayaan sa pagkakaloob. Father God, in the name of Jesus, I don't know kung sino rito yung sa unang pagkakataon magkakaloob ng kanilang tithes, O God. Panginoon, patunayan mo ang iyong mga salita po, O God. Sa mga dati naman nagtatites na pero nahinto at gusto nilang ipagpatuloy, in the name of Jesus, O God, samahan at tulungan kami na magkaroon kami ng consistency, Panginoon. Kung meron naman ditong nagtatites pero hindi tama, tulungan niyo po kaming maging honest, Panginoon, na ibigay sa iyo ng buong buo yung para sa iyo, O God. At talagang mararanasan namin, makikita namin yung durungawan ng langit. Thank you so much, O God. Binhi itong itatanim, magagamit ito upang mas marami pang tao ang mabago, mas marami pang pamilya ang mga maayos, at maraming mapupudyos ng mga tikalibreng leaders na magiging pagpapala sa bawat isa. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Sige, awitin natin yung malayang malaya habang tayo po ay nagkakaloob sa Panginoon. Then after that, I will pray for benediction and group huddle session.
prayer and benediction. Sa lahat ng maghahanap buhay, sa lahat ng may kabuhayan, pagpalain ng Diyos. Pwede ho bang yung mga may hanap buhay, taas natin ang dalawang kamay? Ano man po yung kabuhayan nyo po. Pwedeng isang linggo lang yan pero ang katumbas parang isang buwan, parang isang taon. Kapag inuna natin ng Diyos, binubukas mo ang sarili mo na makita ano ba ang buhay na nagtitiwala sa Lord. Again, ulitin ko, tapos na yung maraming bagay. Pwede ka muling magsimula at makita mo kung paano mo ma-enjoy. Maaring nagtrabaho ka pero hindi ka ding kasing pagod, hindi ganun ka-stressful. In the name of Jesus, Lord, lambing lang po ito sa isang linggong paghahanap buhay ng aking mga kapatid, ng mga tatay, mga nanay, even yung mga singles, Panginoon. In the name of Jesus, give them your uncommon favor of strength, uncommon favor of wisdom. Yung sobra nilang dapat ang tagal matrabaho pero kaya mong paiksiin, maiisip nila agad ang mabubuting paraan paano magmatrabaho ng maayos ang isang bagay. Receive it by faith in Jesus' name. The uncommon wisdom of God and favor na malakas ka pa din. Even yung mga nanay o sino man ang nagsisinop ng pera sa pamilya, tulungan mo naman siyang mabudget ito ng maayos. Tulungan mo naman siyang dumami ito, Panginoon. Father God, hindi na kami papayag na natatapon. Hindi rin kami papayag na napaka-impulsive namin sa maraming bagay. Ngayon, Lord, tulungan niyo po kami, may enjoy namin ito. At tunay po, O Diyos, magiging pagpapala kami sa marami, O God. Panginoon, iligtas mo ang aming pamilya sa kahirapan. Iligtas mo ang pamilya namin sa karamdaman. Bigyan niyo kami ng maraming pagkakataon na kaya namin magsaya because we have an overflowing blessing of God. Maraming po salamat, Lord. Ngayon pa lamang, kine-claim na namin, there will be a financial freedom, a financial breakthrough sa aking mga kapatid. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Wow.